Uy, Kuya Nick, shoutout kay Kuya Nick, ha? Andiyan si Kuya Nick. Ang lakas maka-Alden nung datingan naman ni Nico. Tingnan mo Asan? naman. Alden yan. Alden na Alden. Oh, Alden, ayun na. Ayun si Alden. Alden. Olo, tinasarado yung market. Yun lang. Bahala ka dyan. Ayoko na. Ba't ganun pag OG Julius, tas nandito tayo, andyan na naman yung gyro na naman. Kaya nga One time inaro na natin to, ha? Lahat ng cast namin ni Jay, lagi may gyro yung OG. Nung nag-cover kayo. Oo. Sa bagay, ako naman, lahat ng cast ko, yung OG, puro Wind Ranger naman. J and J tas gyro. Ayun ang sabi mo. Hindi, ito, gets naman natin to. Nag-team verse sa opening pick. Gyrocopter, isa naman Magic. talaga. Kapag walang Ursa, Gyrocopter naman, di ba? Kasi yan ang kailangan ni Team versus sa laning, syempre. You have your reactive armor, so kung physical ka, okay yung kay Timber. Pero kung magic ka nga, pasok na pasok yan, no? Yes. Tsaka kung titignan mo rin naman kasi, no, like, ano nga ba yung mga nagiging successful heroes so far para kay Natsumi, diba? Itong Wind Ranger Ursa, kaso nga nakaban out, Kasi nung mga last ng group stage, kahit papano, hindi masyado pang respected yung yung WR, like ino-open talaga ng mga ibang team. Pero this time around kasi, nagkaroon pa ng extra buff sa WR. So for sure, talagang nagiging prio ba na to. Hindi nga lang sa OG, kahit sa ibang teams, binaban talaga yung WR. Especially yung naglaro kahapon, yung kinover natin, which is Tundra. Tundra, di ba? Yung pamban nila doon, OG, halos lahat yun, Nature's Prophet, Wind Ranger, SD. Chen, SD, di Yun ba? yung mga nakikita natin, Bans, Pero yun nga, OG meta, no? Ang maganda nga, in-explain ko nga sa Nostra na tayo na yung ginagaya. Per the first time. Kasi lagi pag Southeast Asia, tayo nang gagaya sa Western Europe, Western, Eastern, diba? NA, gumagaya lang din yan. Pero madalas tayo yung pinakakulelat pagdating sa mga adjustment ng drop, meta heroes. Pero nakita mo naman, diba? Props from OG, no? Ayun yung maganda, no? Like, finally, yung team na, magkaroon tayo ng team na may sariling playstyle or yung set of heroes, diba, na gusto talaga and effective at the same time. Kasi, ang weird naman, kung may sarili nga kayong playstyle, pero puro talo naman, diba? Ayun yung mahirap. Nangyari one time yung naging glory day, especially nung TNC, no? Merong scenario na with March and KP, yung player nila. Tapos, na-figure out nila yung nasulit nila masyado yung Earthshaker tapos yung Morphling. Tapos meron pa silang Night Stalker na nararan din as scary, tapos offlane. Ang dami nilang pwedeng gawin nung dynamics before. Meron sila nung Wind Ranger din. Diba? Meron din sila Wind Ranger. Yes. Diba? Kung doon nagkakamali, meron din Wind Ranger carry that time sila Gabi nun. So, yun nga, tingnan natin. So, Mars, puro dalawang offlane yung binan dito ng BP. Kasi ngayon, Mars na adjust Japoy with mid, no? Respect ba na lang din? So si Timado dito matatarget. Ayan na nga, speaking no, natanggal yung Juggernaut niya din, nasundan nung Terrorblade, parang siya mapupuruhan dito kung sakali. Mag-Weaver lang yan. Kapon, Weaver siya, di ba? Kung ano nagkakamali. Ang inisip ko lang dito, babalik na ba yung Morphling? Like, natanggal yung heroes niya. Yes. Morphling, nagkaroon ng ontim buff. E-Blade, same goes, di ba? Nagkaroon ng changes. Tapos Gyrocopter, ito naman talaga yung minsan gusto talagang counter, no? Morphling, para makopya yung flak cannon. Kung ako, for the Morphling. For the Morph talaga. Tsaka yung naging matchup natin, di ba, nung sa Singapore, Morph versus versus Gyrocopter 2 times. And di talaga kaya. Hindi kaya ni Gyro. And what more nga ngayon, na point out ni Polly na buff si with the Ethereal pa. So parang ibang gameplay lang kung sakali ngayon, no? Tingnan natin kung ipipick nga yung Morphling. Pero they went for Muerta. Okay? Medyo hindi ganun kaganda yung win rate ng Muerta. 1-4 para dito side ng BP. Shoutout muna kay Boss Gian Sikat, magkakasama na naman, Ja, ilabas mo ang QR dyan. Ayan na nga. Ilabas mo ang QR dyan para sa maagang pamasko by Gian. Slam dunk voice na yun Yan, no? Slam dunk. Thank you si Boss Gian ng ng Tayano. Oo, si Boss Gian. Dami pati tambay. So kung i-Muerta support mo, okay lang naman. Hindi naman siya totally. Wala naman pug na kinounter mo dito. Talagang ganun lang siguro ka-confident yung BP. Even nga 1-4, no? And susundin ng Chen. Hindi ginrab ng OG yung opportunity na i-take si Chen. No? Instead, they went for clockwork. Are they gonna go for hoodwink dito? Possible naman. Like, kung naghahanap pa ng position for dito, most likely, yung merong burst. And adapt ko lang din, no? Bakit nga ba hindi pinik ng OG yung Chen? I think yung sa factor na lang din na na-nerf yung Satyr. Kasi kung Timbers yung kalane mo dito, yung Satyr na neutral yung kukunin mo Pero dahil nga na-nerf yung mana burn, so baka hindi naging option for OG ngayon. Kaya nag-clockwork na lang sila dito. Ito yung pang-handle sa Timbers. Beno Batrider ata maganda for OG. Timber Chen yan Ganda ng Batrider, ang ganda ng Beno. Kung 5, no? Venomancer, I think yung okay. Beno Batrider nga
Kasi itong clock, kung clock gyro kayo, no game si dyan, Timber. No game, as in, sobrang sakit ng clock gyro Tapos Timber ka, kahit nga tied ka, walang kwenta Sa bagay, kung sa tier meta pa din dito, annoying sa Timbers yun, lagi ka na lang padogi-dogi. Paasa, mana. magre-rely ka na lang sa reactive armor mo, no? Ang hindi ko lang sure kung, saying dati naman, gyrocopter pag na yung pinatatapat talaga sa Timber. So, di ko lang kung magpapag na pa sila dito. Pero to, Doom. Okay. Okay. 0-1 yan para sa OG. Wala tong Devil's Bargain na ngayon So, Yeah. pagdating sa itemization, straightforward ka na dito ngayon. Yes. Hindi na to pwede magbenta-benta. Wala na. Effective siya kagabi, pero Midas build, wala namang something na unusual kay Doom ngayon. Talagang wala lang Devil's Bargain yung buy and sell tactic ka doon, pero ganun pa din naman siya magda-drops. Yung Domi lang siguro. Hindi na magdodomi. Oh, Hindi na yung Domi na lang yung nawala sa kanya. Lalo kang madedelay. Pero dito, Shaman, okay. Isa sa mga favorite teams yan dati. And kagabi, ang dami natin nakitang Shaman game with Yandex, Saksa. Ganda ng mga performance niya, di ba? So, maganda. And Tiny mid for Abed. Speaking ng Yandex doon, parang game of the tournament, yung as of now, yung nangyari sa game number 3. Kasi dapat panalo na yung Tundra doon, supposedly, di ba? Greedy nila So, Tiny is back, pero never pa nanalo to nung na-cover namin to kahapon, no? Itong Tiny ni Abed. Yung 2 games na nag-Tiny shot, ito yung puro tali. Pero hindi naman sa performance niya yung dahilan, no? So, maganda naman yung performance niya Tiny, kaya pwede naman talaga ipasok dito sa game na to. How about Viper? Ay, Wala na, baba na yan. iniisip ko, tingin mo pwede sa slot ng Shaman dapat yan na ginrap nila si Viper. Kasi nakita natin how deadly Viper Wala. kahapon sa reverse sweep na ginawa ng Yandex sa Tundra. Hindi na nila siguro priority. Yun lang yun. Pero okay naman din. Happy birthday ulit kay Boss Carlos Yes. Boss Carlo, enjoy your day. Nakita ko sa my day mo nakasamang yung wife and your anak. Enjoy mo yan, holiday mo. Deserve mo yan, Boss Carlos Andyan ang QR, Boss Carlos baka magpakapi ka pa dyan. May pagka-animal si Boss Carlo Shoutout. So, ang iniisip ko nga rito, baka i-shake things up pa ng BP, itay ni Kerry. Okay din naman dati, ginagawa naman din yan kahit wala ka namang IO, kahit wala kang Lycan, okay naman si Tiny Carry dito May Doom kasi, no? Lalo, kukunin mo isang pasets, yung status resist, tapos mag-SNY ka pa. Sakto Ganda sa talaga sa Doom Sakto sa Doom Tapos Chen kasama mo, parang hindi naman totally malulugi rito si Tiny sa carry. And since may Doom, parang worth it pa ba i-take yung Morphling dito? Kung sakali. Hindi ka na talaga, Parang yun nga iniisip ng OG, parang sige, mag-morph kayo, enemy Doom kami. So, Luna ban for the side of OG naman dito, no? Yung last 2 bans nila, last 4 bans nila dito talagang targeting timado na agad. So, in-expect talaga nila tong Tiny is para na kay Abed, no? Ayun yung read dito ng OG. Malaman natin kasi nga, tama naman talaga din si Jules. Like, Tiny, kung isa safety mo dito, reasonable naman talaga gawa nga ng facet dahil nga merong Doom. Ay, tayo na nga yung mangyayari. Diba? Earth Spirit for Avid. Basang-basa 3-0 para sa ES Ni Abed. dyan. Ano na kasi, na-read ko agad What if Itay ni Kerry nga? Ang ganda kasi, yung passets niya ng yung sa growth niya, yung last skill, may status resist. Kung mag-SMA ka pa, pag di naman si Tiny, walang silbi. And isa siya sa mga carry na kahit madumo, hindi ganun bosset Basta Wala. may hawak na punong kahoy na laban na yan Laban na siya It is what it is na no? Tsaka you have Chen, and ito, sasabihin ko pa lang dapat, Ember, ang ganda ng Ember, Vessel game, and Spirit sa Spirit yan. Yeah. Jay, syempre, dati way back, lagi naman naglalaban yan. Kung ano man matchup, Void Spirit versus Storm, Void versus Ember, Ember versus Storm, no? Yung nadagdag lang ngayon kasi yung ES. Kasi nabalik na siya. Nabap kasi yung mga spell niya. So, nagbabalik. Last time sinasabi ni Polly, sana bumalik si ES kasi sobrang hina nga niya kasi pinahina yung boulder niya Sa lahat ng Spirit Brothers kasi siya na lang hindi napipick ulit. Kahit pa parang si Void Spirit na buff, bumalik, diba? Itong Earth Spirit lang hindi. So good thing yung buff na to naging enough naman para mabalik. No? Though mid lane pa lang kasi talagang yung damage, yung physical damage niya yung medyo tumaas dahil, kaya doon mo siya ibabalik na lang muna sa core position. Sa support, baka malabo-labo pa nating makikita yan. Pero overall drop medyo maganda yung naging drop dito for both 50-50 sides. ako, 50-50 ako sa drop. Parang, ang ganda naman totally na drop ng OG, pero yung the way kasing counter ginawa ng BP, ang ganda Yung tinahin ni Kerry mo bigla, tapos kumuha ka ng tempo controller, which is ES, na vessel carrier, napakaganda sa early. So, ang hirap tansyahin. Feel ko, guys, mag-over duration na lang kayo. Ako nilagyan ko 800 na kambing.
Over 39. Ako para sa akin to, like, kung under to, sa side to ng Virtus Pro. Yes. Kung mag-over, dun lamang yung OG. Oo. I mean, wala Malakas kasing, rin game OG. wala kasing iniintay yung Virtus Pro eh. Like, ano ba? Walang big spill. Unlike Doom sa kanila, even yung Mass Serpent Wards. Team versus hero nila dito, Tiny and also Earth Spirit. Siguro yung Magnetize, pero hindi naman siya ganun totally long cooldown eh. Hindi. Yun nga, tama nga si Paul rito. Kung early nga, kung mag-under to is siguro talagang yung BP yung kakana. Pero tingnan natin, OG, isa sa naman to sa mga teams kahit lugi, nalalaban eh. So pasok muna. tayo. Banda rito, banda ron. Tugtugan nyo kami ng sa malupit. Dendy, galing ka mo mag-drums. And big shoutout sa lahat ng mga tropahan natin dyan sa Facebook, YouTube, and Twitch. Please do like and share yung ating stream, ano? Mainit-init na bakbakan. And kahit sino naman siguro yung manalo sa atin dito, at least guaranteed may Pinoy na Top six. maglalaro for top 6 na. Ang maganda na dito, for OG, kung sila papasok, sure top 6 na naman sila. Tatlong magkakasunod Sunod. na top 6 yung OG. Consistency, no? Oo. Ayun yung maganda naman dun. Talaga masabi mo, OG, hindi na sila nawawala sa top 6. Yun lang yun. Si Polly yung kapapiling ngayon ng management natin. Polly, sino lalagyan mo ng plus dyan? Plus, Ako, ACJ, plus 1 lang sa OG. plus 1 daw sa OG. OG ang may plus? Oo. I'll go for VP. BP ka? Sige. Okay, plus 1 OG. Senior. Ayos. Kasi quits na kami dyan eh. Senior. Quits na kayo yan? 3H dyan ako quits kagabi. Alis, ah. Na 0-3 siya kagabi. Ginalingan mo nga din, no? Magaling nga yan, di ba? Pero ito na guys, game time. Second series natin, mainit, laglagan. OG versus BP. Radiant side yung BP rito. OG naman para sa dark side. Tingnan natin anong mangyayari. May first blood ba? Parang wala naman ata. Wala, mag-iingat lang. Mag-iingat lang, 2-4-2. And then, nga, no? Gawa nga ng changes sa Chen sa tier. Talagang Hellburn na lang talaga yung Hellburn? kukunin. May mga times na gusto mo pa rin yung isang sa tier dito, i-burn mo yung mana kapag katapat mo si Doom. Pero dahil nga doon sa changes, mapapa-Hellburn ka. Wala nang kwenta yung ano talaga. And dahil naman kasi sobrang kawawa yung mid. O tas yung kalinyo na may mana, di ba? So nakitang muli, Japoy and Abe dito sa gitna. Kung mayroon mang gustong manalo sa series na to, I think it's VP kasi dapat makabawi naman na sila versus OG, di ba? Yep, tama ka nga dun. Okay, iba yung tamis kapag nakabawi sila dito. Kasi na-eliminate mo pa eh. At the same time, ganun din eh, diba? Iba yung bawi mo eh, no? Oo, patanggal yung bawi mo. Patanggal eh. So top lane, chill lang naman. Natsumi, makakasama niya dito. Scam sa kanyang clockwork na pag nakatalikod, kala ko si Tiny, no? Nung yung tondo mo, Then, tumama yung ano. Na-willing death kasi siya. Pag na-whirling death ka sa may magiging puti ka eh. Ibang color. May effects eh, no? May effects yan eh. Alam nyo na guys may pagkasalam kami ni Jay pagdating sa OG. Inuuna na namin ha. Gyro counter pa to. Hindi. Feeling ko naman, 0-3 na tayo dyan. Oo. Sa gyro ni Nat. Oo. No? Ito na yun. 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 Bagong patch, Bagong na patch. naman. Iba na yung manas ngayon pag bagong patch. Kaya nga may pagkasalam guys intindihin nyo na lang. Then ano lang talaga. Sumasakto lang. Napalcons lang. Oo, Falcons lang yun. Kayo naman eh. And speaking of Falcons, laglag ng tuka. 2-0 lang naman sila ng extreme. Ako ramdam ko na yung kanina, the setup ng prediction kanina sa Dosa. Indot talaga. And parang wala pa rin ako nakikita dito sa new patch natin. Yung mga tatlong nire-work na hero. Yung Kalinx, Wala po. Brewmaster, and then, sino pa yung isa? Ano ba ito? Isang hero na nire-work na maganda din eh. Basta yung tatlo, wala pa rin. Aslark yung isa, Aslark. Aslark, May Aslark. kumik nga sa support nga lang. Oo. Kami meron nakaskapon, carry. Yandex. Yung Nag-carry Stark. Yung Brewmaster yung inaantay ko kasi situational din naman kahit pa paano si Brew. Isa sa mga unusual, no? Yung carry Ame, which is yung Viper naman. Si LD pala, yun, yung LD pala. Yung pala yung tatlong nasa feature na na-rework. Si ano nga yun? Sino to? Si Puroy. Hero ni Puroy. Hindi. Yung talagang respect band LD sa player dati Enigma, na nasa ano na ngayon. Si Ghost? Oo, si Go. Pero yung old school ka, matumba man yun. Ayun, si Trent. Isa pala, Trent. Isa rin yun na nakita ko na siya eh. Tinry ko siya sa kahit demo lang. Like kung ano nga bang meron sa Trent. Malakas siya sa lane eh. Kasi yung Lich Seed, walang mana cost. Parang ano na lang siya, Tidebringer in a way. Walang mana cost na auto-cast, ganun. Pero matagal cooldown. Puro sure. Saglit lang yung duration kahit paano. Ilang Lich lang yung makukuha. So pretty chill pa naman yung game natin. As of now, mid lane, dominating.
for Japoy sa kanyang Ember Spirit with 10 Lasset and 7 Denies. Ganon din naman si Abed dito with 7 Denies pero lamang ng krepas a little bit si Japoy no, sa free wave. Lamang talaga Ember dyan. Lamang sa skill si Ember. I mean, yes, ando naman din yung rolling boulder, pero hindi ito yung ginagamit mong skill pang lamang sa lane as Earth Spirit. Kasi pag nagkamali ka, diretso ka sa tower. Oo. Kaso mukhang may patayan tayo Kakabigayan ba? Gyrocopter, andyan naman yung Rocket Barrage. And mukhang enough ata for Scam. Siya ata'y mamamatay dito. First blood dito for Hellscream. And damay pa ata si Hellscream naman, so makakuha naman ng trade-off. But Tiny! Nabigyan sa baba. Sinolo? Sinolo ba yun? Hindi. Hindi, dalawa. May support na pumunta. And ayun, 3 kill agad for OG, no? And that first blood, syempre atid sa atin yan ng Kuya Nick Page, mga bossing. PM lang. So Kuya Nick Page, para sa mga magagandang ads dyan, information, lahat kompleto dyan. Ganda. I mean, naka-first blood dun sa Hellscream pero ang pinakamas nakinabang is Si Gyro. Gyrocopter. Oo, sobra. Naka-double kill dun si Natsumi. The fact na ang ganda pa ng last hit niya, all goods na siya dun. Sige, sa inyo yung first blood gold. Double kill naman, double carry. XP din siya. Tapos sa bottom lane, namatay si Timado. Ganda nangyari sa lane dito. For OG agad. Isa pa ba, hindi kasi natin nakikita yung POV kung paano nabigyan Oo. Parang paano, Chin kasama niya, no? Doom Shaman. Uy, nakuha ni Abed. Kaso delikado to Yeah, rotation coming from Hellscream na naman. Siya na naman yung magiging pangulit dito. But this time around, it's OG on top. And pwede pang ma-takedown ha. Team Sissy here, tapos si Heaven here. Hold, maatakbo naman ni Hellscream pero okay na sila doon since Earth Spirit yung na-takedown. Hindi na dyan ni Abed. Masyado siya naging matapang kasi may kasama siya Hindi niya alam, enough yung spell para patayin siya rito. Wala to talaga yung problem ng Earth Spirit. Isang skill lang yung may damage talaga. Yung Boulder Smash no? Yung gulong, tumama Pag tumama nga, hindi naman din ganun kataas. Diba? Compared mo sa Ember na yung Fizz, Chains, yung 2 skill lang na yun, ang taas na ng damage output Ang hirap. Pagka-rolling niya, yes, nakuha niya rito yung power rune pero ipit na siya dun sa cogs talaga. No? Boss Jules, totoo ba yun sa Blast? Totoo kasi pinost Yung iba na yung... Ang ano ngayon, ewan ko kung nabalita nyo na to kasi sa Riyadh, sa Riyadh, yung magaganap na tournament sa Riyadh, lahat ng playoffs peso 5. Nakita ko, legit. Ano yun? Yung post ng Riyadh. Ano, Grand Finals, Best of 7? Hindi, 5 lang din. Pero pag the moment na pag tumungtong ka ng playoffs, best of 5 na, ginawa one time yan sa China. Ewan ko kung anong tournament yun, basta Chinese tournament siya, best of 5 yung mga, hanggang semis lang ata, pero yung sa Riyadh, best of 5 lahat ng lalaruin. Hindi daw pagod Sarap nga, ano? Uy, naano na naman, dilaan ni Teams. So now, Timado, he's in trouble. Medyo owning na yung lane ng OG rito. Another punishment dito, side ni Timado. Yes, and for Nico naman, no, kaya ba niya makatakbo? Mukhang kaya naman, pero namatay. Saberlight, top lane, that's Natsumi, no, claiming another kill. Wala, makita mo talaga yung upper hand ng OG rito pagdating sa lane. Tsaka para pagkaharap nila tong OG, no? Ganito, yung storyline din nung yung dalawang game nila nung nagharap sila, talagang one-sided laning phase through mid-game and then mabilisan. Tapos mga parang 35 below na natutuspok na nila agad dito yung VP. Nadanay pa nga yung Arcane Rune na pwede makuha ni Abed. Pero wala na paalam na. Yep, damay na dito. As for Teams, Quick Hex, running. Meron pa namang innate ability and looking for the Roshan. Deny! Successful pa nga para sa part ni Teams. Boset yun. Yun na nga lang yung parang pambawi nyo Kung palubag loob man lang at least, So 7-1 with 2k advantage right now. Talagang Rapsi Doodle Do yung pinapakitang performance dito ng OG. Paano bawi na itong VP? Juice. Earth Spirit yung parang mag-make move lang talaga dito, Lahat, no? 3 lane kasi natalo, hindi nag-set ng priority yung BP na parang, yung top lane, masabi ko, dead lane talaga Dapat ata nag-play around sila doon sa tiny nila, na parang pinayaman nyo dot si Timado. Kasi Doom lang yun Diba? Doom Shaman, iniwan nyo. So wala namang actually nandito yung Clockwork to contest pagdating sa Shrine of Wisdom. Natsumi darating pero late na siya, hindi siya aabot. Here comes Abed with the rolling boulder catching Natsumi. But here comes the call down. It will be drop onto 2 heroes with a flat cannon. They're in trouble. VP, yari sila dito. Medyo late na yung Magnetize. Enough na ba yun to take them both? With that foul play, Wala nang mamamatay naman yung Shaman pero at least Natsumi managed to run away. Yes, na-take down yung 2 supports doon. Hindi naman nanakaw yung Shrine ng VP pero that cost them Abed's life once again. Nashackle kasi si Abed. Tsaka wala siyang mana. Yun nga kinapos siya Kinapos Kung magagay magnetize, patayin na agad yung dalawa. Patay na. Tapos, ang maganda, mabubuhay pa siya.
Pero sobrang greedy rin yung support ng OG. Gets naman natin, since sila nga yung may upper hand na ngayon, mataas yung level. Level 6 kasi yung Gyrocopter, kaya parang gusto mo rin i-contest sa Shrine of Wisdom. Problem, yung Clockwork kasi namatay agad nang hindi pa dumarating yung 2 heroes sila. Masyado maaga. Baka hindi na-expect na yung scheme na mag-depend ng Shadow of Wisdom tong BP. Thankfully, nandun at least si Abed kahit papano, no? Kung hindi, baka nadugas pa talaga yung shrine doon, kung sakali. Pero as of now, look at Natsumi, top net worth, together with Doombringer dito, Tiny, at least, pangatlo pa siya dito. I'm surprised, even though na-0-2 na siya dun sa may bottom lane, meaning to si nakakalasit pa rin siya. Oo, mayaman pa rin si Timado rito, kahit paano. Yung kills lang talaga yung doon lang siya nagkaroon ng lugi, no? Napapatay kasi siya, pero CS-wise, hindi naman heavily contested ng OG. So now back to farming mode lang muna. Laning phase pa naman tayo. 9 minutes sa ating game. Pinaplano dito sila Fly. Timado rotation. Caught by Scam. Alam niya na, pero paano siya makakawala dito? Lalaban na lang si Natsumi. Here comes Hellscream. Tatama naman at least yung kanyang death dyan. Pero Timado in trouble. Here comes the Rocket Dami. Barrage. Killing them both. That's only Clockwork every single time. Ho-ho. Namamatay dito yung kanilang possession 5. Always goods yung kapalit. Kaya nga, ito rin naman talaga yung parang naging meta ngayon eh. Paramihan Parami na pabilisan na dumami yung hero. VP, nung napapanood ko to na laging patalo, ang bagal pa nila gumalaw eh. Pero nung parang na-imitate na rin nila yung mga ibang ginagawa ng teams na dinadamihan yung mga heroes, doon na naging successful yung run ng VP. Wherein OG, yun naman din talaga yung place nila way back pa eh. Ang hirap nito, Julius. I mean, sila yung dapat gumagawa nito. VP kasi... Sila walang iniintay eh. Oo, wala naman silang iniintay. And yung mga nagiging movement nila dito, medyo alanganan. And speaking of movements, Scam is here, he's everywhere! Diba? Ang bilis eh. Ito talaga eh. Wala, Kung kailangan mong magawa mo na lagi ma-pull off as a team, yung ganito mabilis na galawan. Support dip, yun na lang. Tsaka kita mo naman sa win rate nung Muerta nila 1-4 eh. Yung pala magtataka ka eh. So hindi na nga success yung hero nyo, pinilit nyo pa. Sa part ni Hellscream, wala naman siya parang unusual dito, no? Ginagawa naman niya yung best niya. Medyo salam lang talaga sila. Ayan, pilit Pag na naman. Yung Muerta. Ayun na nga, nakag-spa interrupted yung Timber Chain dito para kay Saberlight and unstoppable na for Natsumi. Dire-diretso lang yung kill stick dito for Nat for the Ember, looking towards Abed. The chains to hold them pero wala namang follow-up dito for the extra stun. So mukhang safe pa rin naman si Abed. Papunta na lang tayo sa may power run. Another painful death, Julius, para sa part ng Team Verso dun. Naku, inabutan pa. And may chance na ma-takedown din yung Muerta. Abed using his Magnetize. This is gonna be a 2v2 action. But we're talking about the backups coming from OG. Here comes Natsumi. Hindi pa babayaan yung kanyang mga teammate. Pero Abed, naligaw siya dito. No, doon siya nag-rolling boulder hoping to take down Tims. Yes, successful naman the dito yung Team Verso. But the foul play will prevail. And look at that calls. Locking him down plus the Doom. Delikado, Saberlight down again. Ano na yun, no? Parang tinatry naman ng VP and nakikita ko na eh. Gusto mong patay na magnetize yung shaman, ito yung pinaka-worst target mo sa magnetize eh. Once na mag-activate yung innate ability, tanggal yung magnetize kasi. And paano sila hindi na natuto dito yung VP. Every time may gagawin silang move, nandun yung OG straight as 5 pa na binigay nilang kargada doon. Nabibit sila, ewan ko. Sobrang alala. Tapos kulang lagi sa tao. 2 or 3 lagi din sila. Tapos hindi nila napapansin. 4 or 5 lagi heroes nung OG. Hindi ko malaman kung ano ba, dahil ba sa hero, like Tiny kasi yung carry, compared ba sa Gyrocopter, talagang ideal to na maging active early on. Yung support kasi Chen, alam mo naman tong Chen, madalas to after ng lane, nasa jungle, nagpa-farm ng key items muna. And 5k advantage, 15-4, stomp, coming from OG. Anong hilot mo? Look at Abed, his 3k network. Ang lala. Tapos wala nga siyang earth threads lang item niya. Aroy. Kako naawa do kay Abed eh. Wala siyang ka-farm-farm dito as in. Ito yung isa sa wala sa Earth Spirit. Sa lahat ng mga Spirit Brothers, yung pang-farm sa lane. Diba, Boulder Smash lang yung meron to eh. Siya yung parang napagdamutan dyan eh. Oo. May time na kung saan may meta na at least namimidas-midas man lang siya kahit pa paano. Yung Blade Mail siguro, yun yung meta na pang-farm niya kasi... At isang muchas gracias. Uy, bakit? Gracias, ba't may nagpaalala? Diba? Magpagpas na eh. Puta, may nagpaalala. Ako, nagkano ko eh. 15 kills na eh. Pray ka ko eh. Hindi ko ka pinabasa eh. Talaga. Kala mo di ko mapapansin yan? Kaya masyado Boskit ka, Boskit Paulo. Hindi, kala mo di ko mapapansin lang. Muchas gracias. Mwah! Diba tayo na may 1 each? Diba? So now, 6k advantage. OG. Down pa yung Doom nila. Wala nga silang major move na ginagawa. More on reacting lang sila dito sa VP, di ba? Alam, makipag-farm kung ikaw rito,
Kahit wala kang hinihintay na big spell, makipag-farm ka, sobrang beyo niya eh. Tsaka pinag-usapan naman natin to, late game wise, malakas yung OG, pero kung ganitong early pa lang, sila na yung may hawak ng game. Mahirap to for VP, ah. Ayun. And eto, good searing chain come from Japoy, catching, fly sa process. Sabi nga ni Notail, matanda na, pero nando naman this time yung backup. VP with a nice help dun sa kanilang Chen. Imagine, hindi pa ginamit yung ano to na, yung Hand of God dun, ha? Ginamit? Ay, hindi okay, hindi pa. Na-silence lang talaga, parang confident na sila na mga control na si Yopaj. Pero sakit yung damage ni Japoy. Nakita mo isang bezel, nawawala yung mga buhay. Uy, nagkatinginan sa mukha. I think buhay naman si Skem dito just in case meron siyang hook shot sa creeps if ever. So 5k lead pa rin naman to, no? OG, unless meron silang inaantay na item, next item, doon sila pwedeng huminto, no? Sa ganitong aggression na pinapakita nila. Ito mayaman, sobra ka mo. Yung Gyrodome ng OG. Paano? Sipin mo kung tiny carry ka, tapos lamang sa'yo ng at least 1 or 2 items yung Gyro. Gagawin mo, paano mo lalapitan niya? And yung 2 Out-carry times ka natin kinast yung Gyrocopter ni Nat, iba ngayon ha. He went for Crystallis and then mag-Aghanim's. Last Sa time, classic, Manta. Falcon, tapos Manta style, Dragon Lance. Dragon yun, Lance. yun yung 3 yun yung opening items. Ngayon, at least Crystallis, mong ito na yun. Hindi, sabi niya kasi This rito. pansit. Ang yaman niya eh. Tapos, okay naman yung Ags. Para at least, once may Ags ka, mga pagsatanik, tatayo ka na lang eh. Yung ganitong approach ng Gyrocopter, kapag kating confident ka na, alam mo, ma-out-carry mo yung kalaban mo. Tiny lang kasing carry ng Virtus Pro, eh. Tsaka parang ano yung sagot mo dito side ng OG? Yung Doom, mali-let go, magagawa niya yung gusto niya. Parang it's more on all-in ka ba sa Gyro? Ang hirap nga, No? eh. I mean, isipin mo, like, pumix lang ng Tiny para hindi ikaw yung maging masasabi mong counter sa Doom ult. Pero, as Doom, mas ideal pang i-Doom yung Earth Spirit or Timbers, eh. Hindi mo na idudum si Tiny dyan. Wala eh. Hindi ka parang nonsense bigla yung pumik ng Tiny na hindi ka magiging Doom target. Kasi ang ganda rin i-Doom talaga ng Earth Spirit Timbers, oh. Ang lala kasi nung nangyari, tatlong And Bounty Rune secured, Jasosas. By Sir Sir Gian. by Sir Gian. Saktong-sakto. Thank you so much kay Boss Gian Yan dyan. sikat ha. So one component away, si Natsumi sa kanyang Aghanims and then BKB na agad para wala nang makulit sa dance floor for VP, no? BKB lang kailangan mo eh. Sa ngayon, asama talaga sa VP yung spell nila, eh. Once na magkaroon ng 3 BKBs for OG, parang ang hirap sa VP makipag-teamfight. Ito, mawalang pencil ba yung magnetize niya? Ganda kasi yung kinuha ng Doom eh. Purge. Diba? Tapos ang bilis pa lang cooldown, purge mo lang lahat ng kampi mo. Wala nang kwenta yung magnetize. Tapos talking about Blade Mail, yun nga yung naging item choice, ano? Dito ni Senior Abed. Pero Skem will spot 2 heroes. Remember, every time na si Skem nakikita dito, tumutumba yung side ng VP at yun na nga yung mangyayari. There's the play. Tims and Japoy catching Saberlight. And sabi ni Skem dito, plano nyo pa akong patayin? Eto, titikman ka ng konti ni Tims. Sinong kukuha ng kill? It's gonna be Japoy. Laging ganun, no? Every time na lamang yung OG sa trade, mas maraming hero kasi nila. Dalawa. Tapos ngayon, 4 niya sa OG, di ba? Outnumbered lagi yung Virtus Pro. Ang gulo. Parang dapat yata, Jules, pag nakita nila yung ano dito, yung clockwork, pagdudahan na nila, no? Na may kasama yan. Oo, huwag mo na i-go. Tignan mo naman, like after nung team fight dun sa top lane, yung Gyrocopter running na sa mid lane, nag-TP ng dalawa sa mid, ganun sila kabilis gumawa ng play, yung OG, yung decision making. But the chase continues dito para kay Abed. Nakapag-rolling boulder naman, and looks like he'll be safe, pero plano lumaban ng Virtus Pro. Rolling boulder in, Shaman dito, they found him with the avalanche toss. Di na nga kailangan ng toss dito actually, so that's gonna be teams down. Hindi na, alay lang, di ba? May lagay ba to si Timado? Parang wala pa ata siyang tos eh. Anong pinataas niya? Avalanche tsaka 3 grab eh. Level 10 naman siya, so di ko alam baka mamaya. May libreng skill point pa naman para sa toss, eh. So 6k na to, 17 kills, no? Lamang na lamang yung OG rito. Ang maganda naman dito yung Tiny, kahit paano, nakahinga na siya. Diba? Pangatlo na siya network. Pero hindi mo to gusto kasi habang tumatagal yung game, palamang OG sa part na yun eh. Pang late game yung sa kanila eh. Not to mention, yung annoying na Doom pa dito ni Nico, yun yung parang kalbaryo sa kanila, no? Once may madum talaga, auto shutdown. Kung ikaw nga yung VP dito, dapat yung natitake advantage nyo is yung time na wala pa mga BKBs yung OG. Pero kung tahimik lang yung game, lalo na itong 17-minute mark, magkakaantay na next objective, then to the point na makuha nga yung BKBs sa side ng OG, dun may hirapan yung VP sa pagbawi. Stable lang naman. Sa 5k, 6k, 7k yung advantage ng OG rito. Wala pa naman silang plano, no? Na siguro i-take yung Roshan.
more on parang body system ka na din dito dapat if you're Mag-Roshan VP. sila? Ano, ang hirap. Wala, yung Roshan, pre na yan eh. Ito na, pumesto na yung OG. Roshan. Finally, sakto din. BKB na yun Doom, ha? Timing. Lahat, kumbaga, nakuha na ng OG mga timing nila eh. Eh, kung ikaw, BP, Tiny, Triseco Saber, paano lalaban yun? Mahirap to. Look at Tems, annoying siya. So, may dagger na din. Mayaman si Teams. Yeah. And easy lang nila matitake down yung Roshan dito. Thanks to the Mass Serpent Wards para mapabilis yung proseso to take these Aegis. And for sure, this is gonna be Natsumi's immortality. Paano mo bibigyan yan? Wala. After din neto, pwede namang din maging passive ulit yung OG. Wait for the next timing. Tormentor, yan. Yung objective na gusto mong maklaim din after this. Tore, pwede mong ubusin. And where are they heading? Kiklear lang nila. 3 lanes dito. Pag sasabay-sabayan, pwede mag-react yung OG sa may top. Pushing right now, Saberlight. Out din naman agad after clearing out yung creep wave dito. No? Pwede pa siya mag-stay put lang and then farm. As of now, yung wards ng OG more on heavily focus sa top lane eh. Ang ano ko rito, concern ko, bakit Piper sa atin ni Teamer, hindi Lotus? Shaman, Doom kalaban mo? Oo nga, no? Pipe yung inuna Kaya, na. I mean, napakaganda ng pipe. Pero kasi, hindi ba sobrang ganda ng Lotus? Agad. Di ba? Agad. May mga offlane na nakita. Prayo, ano yun eh? Wala Bay ka siyang plano mag-Lotus. Actually, naka-queued up sa kanya. Kaya Sanj. Kaya nga eh. Hindi ba Lotus game? Shaman pa lang oh. Plus Doom. So, tinitibayan pa rin naman ng Virtus Pro kahit pa paano. Hindi pa naman ganun lumolobo, no, yung kalamangan dito. Meron pa rin man silang chance. I mean, kung mahanapan lang nila ng butas, yung OG at least, no, para medyo kahit pa paano makabuelo sila and mag-gain ulit yung confidence. Ito, si Shadowblade, pang ano na rin, kaso nahuli Jay. Walang teammate to, alam mo na. Pa. Call down committed. Andito rin naman si Doom. Nico dito. Kailangan pa ba i-commit yung ultimate? Toss play for Timado to provide space. Pero yung Cogs, pretty annoying for the control. Mamamatay lang ng ganun yung Tiny. Hindi gumalaw. And yung focus na observer wards ng OG dun sa may top lane, nag-pair of, tingnan mo, binilugan na nila. May something dito, no, na kita nilang galawan. In-expect nila warded eh. Pero wala namang ward talaga. Talagang nag-try lang, naglakad lang na may OG. Malas lang niya, no? Malas lang ni Timado. So talagang iwas ka lang kung ikaw yung VP dito. So yung Aegis dito, pwedeng masulit. Dito naka-focus yung VP sa may top lane, more on napareact nila, no? And then parang binabox outan na din nila at the same time dito kung sakali yung Shrine of Wisdom. Ang tagal pa 1 minute eh. Ang pwedeng gawin dito ng OG, kuha Tormentor, pwede pa nilang depensahan yung Shrine of Wisdom sa baba. Ito medyo risky to, yung ginagawa lang. At lagi ko nakikita kay Abed to na, alam mo, hindi siya agad nag-straight to BKB. Kaya nga pagka eh. Earth Spirit. Lalo na ganitong game, BKB. madum ka, tapos ka na rin. Ma-chains ka, parang Mabuto ka, same wala na. result lang din, di ba? Once, Earth Spirit, isa naman talaga gusto nito, mag-rolling boundary sa kalaban eh. O yun, ganda. Sarap, kay Skem na po. Skem pa, may jetpack, another additional vision. Eh, na-stop na yun, yun yung bagong rework doon sa jetpack niya. Natatagal. Natatagal pwede lang. mong i-on, off sa full duration naman. Dati kasi pag in-on mo siya, automatic na eh. Full duration eh. Kailangan mo matapos eh. Oh, hintayin mo matapos. Ngayon, on-off na yan. So BKB is a must din for Virtus Pro. Aying na din yung Tiny sa pagbili dito ng BKB. And look at OG, even though nakuha nila yung first Aegis dito, hindi naman sila ganun totally nagmamadali. Parang pinakamagandang nagawa nila after ma-take yung Aegis is they managed to kill Timado, no? And then, syempre, secured nga yung Tormentor. Hindi ko contest yung VP dun. Pero finally, making a move. VP video, Jay. May nahuli. Green? There will push and Doom ni Nico, pero he'll just gonna pop his BKB and trying to TP away. And just like that, 5 heroes spotted dito sa may top lane. Ibibigay naman na yung tower. Pero kagandahan doon, even though nagamit mo yung BKB, as long as di ka napatay, okay ka na doon if you're Nico. Yep. Basta hindi ka na-take down. Kasi ang worst doon, nagawin pa yung BKB. Tapos namatay ka pa. Diba? Yun yung like yung idea na kapag kami BKB nga yung OG, parang walang magawa yung VP, no? Unless Timado sobrang yaman na, andyan na yung physical damage. Siya lang yung pwedeng maging source ng damage kapag ka naka-activate yung mga BKB. Ang lungkot ng level ng BB. Level 12 lang si Abid. Muntik pa doon kung nasiring chain ni Japoy doon si Timado. Pwede. Wala pa siyang BKB and the fact na nasa top lane lahat ng teammates niya, auto-dead siya kasi nandun na yung reinforcement come from OG. Nandito na si Nat, nandito na si Skem. Ang dami na maging pwedeng follow up doon sa Tiny. Yaman naman na ito. Teka, hindi ko ma-confuse ako dito. Buo na ba yung BKB niya? Buo na, kamo. Okay. Ang yaman nga eh. Kala ko biglang nagbago siya ng isip pagkabit niya ng Mitral Lamin. Gusto mag-Daedalus eh. Sobrang yaman lang pala talaga. Sobrang yaman lang. Nakita ko yung network, 22 minutes, 13k. Sabi ko, buo na yung BKB nun, sure. Kasi ano na eh, Daedalus na yung next queuing niya eh. So, versus Tiny, parang yun yung nilamang dito ng Gyrocopter, no? Meron siyang BKB. Pero smoke play for the side of OG. 40 seconds on the clock.
Ready rin naman yung side ng Virtus Pro. They will try to kill this Timbersaw. Yep, separate wards. Tapos Timber chin out naman. Yung Timber, same thing with the bed rolling boulders sa may low ground. And as for OG, gusto sana nila magamit yung Aegis, pero hook shot! Sa neutral nga lang kumonek. They found Timado instead. With the sentry ward, they had detection. Andun yung Vessel. And he doesn't have the BKB yet. That's the problem for Timado. He can't do anything. He's gone and Doom. Kinumit pa over to Abed. No, Abed nakapag-TP out naman dito, no? So he's alive, but at least nabuhay naman doon yung Earth Spirit. But how about the next one? Pero mamatay ata si Abed sa Doom. Patay nga. Tapos wala pa ng patay. Even Clockwork na buhay. Yeah, Shaman as well. I mean, ang ganda nung catch. I thought, nung nakita ko na humokshot, and sabi ni Polly dito, tumama sa may neutral. Andun pala, pa-in-B with the Shadow Blade, yung Naliligaw Tiny. pala si Tiny dun. Yes. Mali ni Tiny, hindi niya tinira agad yung Kags. Buhay naman siya dun eh. Kung pinagtulungan nila ng Jen, tirahin ng Kags, hindi naman siya i-commit dapat eh. Nagkaroon ng opportunities, naipit ka sa Kags na untog-untog ka, yun na. Here's the replay. Ayun yung hook shot. Pwede naman nila tirahin na Jen eh, pagkatira. Tirahin nila agad yung pababa. Pinilit kasi niya, Tinatakbo niya. Tinatakbo niya eh. Pinaulanan sila dito na matitinding plak cannon, rocket barrage. Si Abed, ang daming na-hex lang. ang gulo nung nangyayari dyan sa team fight na yun kasi dito sa may bottom lane, tinatry nila patayin yung Clockwork Shaman, tapos dito naman si Japoy, wala, nakapokus na lang din kay Hellscream. Ang galing din ni Teams. Tema yung word nila doon. Pa-expert na yun eh. So, nagamit pa, nasulit pa. Nakita nila si Abed doon. Si Teams, nag-blink agad eh. Then hex sa Earth Spirit. I'm hoping i-take down dito yung Clockwork. Abed will just stand his ground. There's a pipe of insight. At least may nakuha ding matino na hero dito yung side ng BP. Pero with the BKB usage come from Natsumi and Nico, Walang wala na dugto, sila makikita. Pero maaabutan ba ni Abed? He got hex! And madidilaan siya dito, Tims! Catching Abed sa process, pero they managed to kill 3 heroes and now they are running away. Saberlight once more. Sasagot naman this time VP. And here comes Timado. Saberlight, di pa siya tapos. Si Tims ang makukulit. 3. Available na ba yung dagger? In 1 second, napalo siya dito, Julius. Uy, napalo. There's the calling. And now, mapapabalik lang with a dead shot. And with that electric pan LEC from River Maya, 4 na heroes. And OG, nabigla naman sila dun. Parang pilit for OG. Wala kayong Doom. Yes, may BKB. Pero si Japoy without BKB, ang dali patayin eh. Parang naging same nga siya ng itemization for Abed, diba? Straight to Shivas lang din. So, yun nga yung talagang problem once na wala kang BKB. Controls lang, maunahan ka, silence ang dae sa side ng VP. Pero teka, lalaban sila dito. Timado, with the toss play, Clockwork taken out. Kulang so, nakapatay sila. pa rin naman sila. Pero andun yung flak cannon. Daedalus complete ito para kinatnat. They need to be careful. And mukhang reset lang naman sa side ng VP. Medyo risky. Wala silang support that time. No? Sa part ng OG doon, yun yung parang pinaka-bounce ng VP. Buti na lang kamat, hindi din sila ganun willing. And they respect the Doom coming from Nico dito na available. Nag-over ko, sila, confident yung OG. Kasi hindi mo rin masisi. Lamang na lamang kayo. Parang kaya nyo naman pumatay, even kulang kayo ng heroes. Ang problema nga lang, nagkaka-item dito, even Chen, inapoprovide nyo na yung sustain eh. Totoo. May Crest, may Hanap God, may Mecha, di ba? May pipe yung Timber. So ano pa rin naman no, yung chance for VP. Talagang ang problema na lang talaga yun, mayaman yung gyrocopter. Lagyan yung main concern mo ngayon. No? Paano mo i-handle yung gyrocopter na sobrang yaman? Ito ba yung priority target mo kung ikaw yung Virtus Pro? Is 5k ahead. Parang sa satanic na yung lamang niyang ganong klase ng item, ano? Pag nagka-satanic yung Gyro, doon na sila mahirapan. As in. Pero ang hirap nito, since responding na yung Roshan, I don't know if willing yung VP mag-take ng risk, mag-contest ng Roshan. Parang hindi yata, hindi pang Diba? zero nila eh. Kahit anong mangyari. Worst case scenario na mangyari sa Clash, makag sila, ma-Shaman Ward, may madum agad na core. Tsaka wala kang BKB si Abed, sabi nga ni Polly. Ang hirap for Abed. Para ibito yung mga spell niya rito. Ang pinakamagandang option sa kanila dito is sila talaga yung mag-dictate, like mauna, no? Bago sila maunahan, like example, yung Doom talaga dito ni Nico. Magda-dagger ba si Nico? Parang wala pa siyang dagger dito. Willing ba siya mag-buy ng dagger? Siguro mamaya. Pero kasi maintindihan mo, Jay, yung BP pa sa Good Heroes. Diba? Parang no need din. Parang mas pipili mo yung mga tumatayo ka na ng stand the ground na item eh. So now grouping up na rin naman na yung OG. 15 seconds, up na yung ating Roshan. Patry nilang i-push yung tier 2 tower. Ile-let go naman to ng VP. Ang laking bagay na to, yung top tower na to. Since that Roshan nga yung inantay mo, triangle area, gusto mo makontrol. Pero teka lang, Saberlight. Andito yung Doom. Walang mana si And TP. ulti committed. So, Ay, as for mag-TP. Saber, meron siya teleportation. Problem is, andito nga sa teams. Baka mamaya andyan pa yung Exodus Evil. Infernal Blade, same goes. And kaya nga bang i-take down? Mukhang enough naman with the Shackles control. That kanina pa siya nag-TP. Ito na yung Roshan. Oo. Possible. Hindi niya natansya na walang mana si Shaman, no? Kung nakita niya kung kilik lang niya,
Agad. Magtitipi agad siya. Sakto, nagamit na rin yung normal, yung chicken fingers eh. Wala, sorry miss yun. Para Saberlight. Gusto lang sana niya kumat ng waves eh. So, yung 30 seconds window, nighttime, left side, yung Roshan, enough naman na yun. Napapunta naman na si Natsumi. Scam na check naman na yung perimeter na nag-spawn na dito yung Roshan. Kailangan pa ba nilang... Wala silang Mass Serpent Wards this time ha. So, pero sa item kasi ni Natsumi with the Daedalus na. Satanic na siya dito. Kalahati na lang. Kaya ba na tulungan to? Oo, hindi kaya yan. Tandaan nyo, sa patch, pinalakas si Roshan. Hindi nga rin, na-equip sa kanya yung Morbid Mass. So wala talaga siyang source ng lifesteal pang region man lang. Ito finally, kuminak naman ng iba. Kailangan ng tulong talaga. Kala ko tinitigan lang nila si Natsumi mag-Roshan. So, this is with the banner. For sure, Natsumi ulit. Yung magiging mag-hold nung kanilang Aegis dito. Meanwhile, Timado, he has BKB. Nagamit niya na ba ito one time? Hindi pa Hindi pa naman, no? Hindi pa. Kakabili niya lang din. Parang mas nauna niya kinuha yung Shadow Blade, di ba? Hindi tayo nagkakamali. So, BKB fresh ata to for Timado. And we'll see kung sakaling ito na ba yung chance for VP dahil kalaban mo na naman dito Aegis with banner Yeah. So, one mistake sa team fight, pwedeng maging lane yung kapalit And they need one stop at least, Virtus Pro. May Aegis na pinangawakan yung OG rito. They need to group up. At least ma-reclaim nila yung control dito sa may triangle area. Maybe mag-assert sila ng dominance dyan. Para at least may pagkuha na ng farm dito si Timado. Push niya yung lane, then balik lang dun sa may triangle. Hindi kasi nag-lotus to. Hindi ko nagustuhan yung Kaya Sanch niya rito. Ako kung nag-lotus siya rito. Uy, yung banner. Hala. Naiwan? Naiwan nandun. Yeah, baka lang nila first lang ulit. Okay, OG. Ibig sa high ground na to. Sabi na, tatas yung banner. Oh, saan yung banner? Yung maglalapag. Lapag mo na yung banner. Boss, naiwan natin Wala, pala. Okay siya. lang, ilalapag na lang mga Serpent Wards. Ganun pa rin naman, mapoforce dito mag-back yung Virtus Pro. So, Glyph gagamitin nila. As of na, wala pa naman nagpapakita. May Timber pa nag-rocket lang. flare actually. Yung Clockwork, chinek niya sa Rosh Pit yung banner Oh. nila. Nag-rocket flare. Nakita ko merong area. Ah. May na-provide na vision dun sa Rosh Pit. Pero po, if ikaw naman yung VP dito, no, kung ma-realize mo, teka, hindi naglalapag ng banner dito. What if naiwan kaya? Wala mong mag-take sa part ng VP? Kasi ito yung mahirap na situation for Paano VP ngayon. lalapitan yan? Ang tanong. Hinarap sa'yo yung gyrocopter na may Aegis, na may Satanic, Na may BKB. 21k network gyrocopter yan. And toss back play. Gyrocopter dito. Pops sa BKB immediately. No hesitation para kay Natnat. For the Tiny, he'll pop his own. Scam dito in trouble. Yung Might be the first backlines. casualty. Not retro naman to take him out. But the problem is Earth Spirit gone already. A bed dead without buyback. Losing the Murta also. So make it 2 sa side ng VP and push continues sa OG. No buybacks for the both heroes. Tuloy ang bonanza dito. Natsumi heading in dito sa may middle lane. Wala sila planong umatras. Ano matay lang sa kanila dito, Julius? Yung Clockwork. Toss back, ayun na. And here comes the toss play. Available ba yung Satanic? Yes, indeed. It's just gonna pop it. Alongside with the side gunner, mauna Timber. So, no problemo. Kinutongan ni Nico dito. And also, wala ding buyback si Saberlight. I think it's safe to say, no? That this is an easy game for OG na. Nagkaroon tayo ng konting hiccups. Sininok ng isang beses, pero sobrang clear na. Kitang-kita na natin dito yung Alam mo na resulta. Yun lang talaga no? Iharap mo na sa gyrocopter Ibibait mo lang naman talaga for OG. Sabi nga ni Jules, VP dito, sila talaga yung pasugod Oo, sila yung pasugod yung drop ng OG. Mas okay sa kanila na defensive lang kasi shaman clock yan Pero yun nga, kung pasugod talaga, dapat kami nagluto sa kanila man lang, no? Eh, Para hindi ko- hindi agad-agad nadudum. Kung ikaw si Japoy, sobrang happy mo. Yung vessel mo, sobrang Sulit. Pati si Ring Chin, wala nag-lotus. Ewan ko kay Saberlight. Kahit man lang si Chen like nag-adjust, hindi nagluto. Sa Wala. total, may yayamanin naman ako Hindi eh. kasalanan Chin yun. Kay Saberlight yun. Right, Hindi bumuwi. Kita mo paano pinatay si Saberlight kanina, diba? Na-control lang, tapos may Vessel Infernal Blade. Puro HP percentage damage yung nawala. At least hindi pumama ko sa kanya. maglulutos kay nabol ka nun dum. Antayin muna nun dum. Wala yung Wala, lotus mo. madidelay. At least makakasabit-sabit ka pa, diba? Tsaka yung tiny mo, hindi matatakot kasi may lotus And eto na, gusto nang tapusin ng OG. Kaya wala silang paligoy-ligoy. They still have 1 minute and 30 seconds to finish this game. And here they come. Teams papasok with the dag in catching Abed. Pero Timado yung i-offer. There's the hook shot. Makukontrol ba nila? Hindi nga lang makukulong sa cogs. Now they're gonna dive on the tier 4 towers. Mass Serpent Wars. But look at Natsumi. He doesn't care. Wala siyang paki sa team fight. Bahala kayo dyan. Babasag lang ho ng objectives. Ang hirap for VP. I mean, it's either mauna sila or maunan sila ng OG. Parang lugi pa rin sila. Tapos may ages pa. Yun naman lupit Si Minyong Gyro, hindi nyo makante. And they're gonna go for Megas. What can they do, BP? Wraparound play. I think Wraparound play. Pwede best option. naman. Nakapag-blink out si Yeah, teams. and Abed medyo kapos din yung kanyang rolling boulder doon. Di niya na tinapalan ng bato kasi
lalo lang siya mag-overextend dun sa may triangle area. And now, babalikan lang ulit ni Natsumi. Thankfully, may 40 seconds pa to sa Aegis. Pero there's gonna be the tossback. Available yung Satanic, available yung BKB Arrow. No, if kaya ba nila dito yung helicopter ni Natsumi. Wala, may ages pa to for 30 seconds eh. And ito na, Ayun hook shot kinamit na rin. Saber Light, Timber Chain out, aabot naman pero andun yung cooldown, andun pa rin yung lockdown and enough damage to take down Saber. No buyback para sa side ng Virtus Pro and looks like Mega Crips in the hands of OG right now. 1 million na lang and that's it. Mega Crips secured. And they need to realize, no? Yung hindi na-realize ni Colby Gaylot, ma-realize na dapat nila dito. Sabi mo kanina, Satanic lang. Hindi na papatay. Butterfly pa. Si Tiny pa naman yung hero na ayaw nag-MKB, no? Parang hindi bagay sa item niya. Wala na. Sobrang walang comeback potential for BP. Magde-defend pa rin naman sila. Last run na to, Tier 4s are now exposed. Tumunog na nga yung trompeta ni Jason Derola. That means mega na yung side ng OG. Teams, waiting na lang ako mag-dag in to. Nasa base lang. Trap, yung VP. They're waiting for Saber Light for at least 10 seconds para dun sa last team fight natin. 33 minutes sa ating laban. Guaranteed under. There's gonna be the toss play. Teams who gonna go down. There's the foul play. Problem is, 3-man steering chain coming from Abed dito. So now, papasok naman ni Team Verso, but here comes the call down. How will they stop Natsumi? With a hook shot, tumama pa nga dito for Hell Scream and Flak Cannon damage too much. Wala, kinul na. 2 down na, tinawag na nga ng VP dito. Easy peasy, lemon squeezy. Ang OG, just like that. And finally, Julius, after nung Series 3 drought natin sa Gyro, Nanalo na. Ito na yun. Ito na ngayon. Hindi, pero overall, outplayed hindi outdrap Outplayed. Ina-outplayed ng OG yung BP. Hindi nila nalaro ng proper siguro. Yung laning phase, kala ko ang ganda na with Hell Scream, First Blood doon. Biglang, all of a sudden, double kill nat. Patay yung Tiny sa baba. Ang lala Walang problema, di ba? Mas mabilis gumalaw yung OG. Yun ang yung mapapansin mo dito sa game na to. And yun nga din sinasabi nga na juice din yung itemization. Like, gets naman natin. Maganda naman din talaga yung kayas ng Timbers, oh. For Earth Spirit, the best naman din talaga yung Shiva's Guard. Pero yung order ba ng ano yung mas importanteng item na para makalaban kayo sa team fight? Si Abed, hindi niya magawa yung shits niya kasi wala siyang BKB. Isa sa strength ng Earth Spirit, pag matagal yung team fight, yung magnetize, refresh eh. Wala Parang gagawin nyo kung na-change ka, na-doom ka lang, gano'n na. Wala nga tayo nakitang perfect magnetize Isa pa sa pinakamaganda nangyari dyan is gumagawa ng move yung side ng Virtus Pro. Problema, yung backupan ng Virtus Pro, ang bilis. Di ba? Nandun yung reinforcement agad. Tapos ang buenas ni Skem, siya tatargetin. Magugulat sila, habulin nila konti. 2-3 na yung nasa 4 or 5. Di ba? 4 or 5. Wala, mabilis sobra. Talagang naka-adapt na yung OG pagdating sa mga Kabisado na nila backup. yung ganitong approach sa game, no? Yung mabilisan talaga yung reinforcement. And sino ba ang ating match MVP? Collective performance, pero pili ko, bigay mo kay Natat ba? And Natat nga, grabe, 11-0. 1 assist shy para sa double-double stats sa kanyang helicopter. Pinagbabaril ni Natsumi, no? Niratatatat ng kanyang gyro yan. So, easy game number 1. Makabawi ba yung side ng BP? Pag ganun yung laruan, kita mo naman yung dominant